Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ay talakayin natin ang tungkol po sa experience po ng isang listener po o nanonood sa atin, yung friend niya. Bago daw po siya naraspa, ay nagkaroon siya ng takot at nervyos. At sa kanyang pagkaraspa, inalis yung pagkakapal ng lining ng kanyang matres. Tapos, baba, taas, nagpa-fluctuate yung blood pressure niya. Ang tanong niya, may kinalaman ba ito sa kanyang pagkaraspa? Yan po ang ating sasagutin. Maganda po mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, para marami kayong matutuhan. I-click nyo rin po yung bell para ma-update kayo sa aking mga bagong health topics. Ganon din sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please subscribe and i-click niyo yung follow, like, and share. So, sasagutin po natin ngayon yung katanungan. Ang tanong, ano yung mga nararamdaman pagkatapos ng naraspa? Ang pakiramdam ng takot at nervyos bago ang isang medical procedure tulad ng RASPA or DNC, ito'y normal dahil sa pangamba at kaba kung anong maaring mangyari sa proseso. Ang pagbabago sa pakiramdam pagkatapos ng RASPA, kasama na yung pagtaas ng presyon ng dugo, ay maaring bahagi ito ng reaction ng katawan sa stress at anxiety dulot ng procedure. Sa kaso po ng RASPA o kaya yung pagtanggal ng lining ng matres, maaaring magkaroon ng hormonal changes at physical stress sa katawan na maaaring maapektuhan ng blood pressure at overall well-being ng pasyente. Mahalaga pa rin na magpa-check up sa doktor para masuri, mabigyan ka ng tamang paliwanag at pangangalaga. Kung patuloy ang may mga simptoma o pakaramdam ng pag-aalala pagkatapos ng procedure, ipaalam ito agad sa doktor nyo para ma-evaluate ng maayos, mabigyan ng tamang support or treatment kung kinakailangan. Dahil bawat katawan ay magkakaiba, mahalagan maging bukas sa iyong doktor upang ukol sa anumang pagbabago o pangamba sa iyong kalusugan upang mabigyan ka ng tamang pangangalaga at payo. Ang pag-unawa sa kaugnayan ng endometrial resection at mga pagbabago sa kalusugan ay ito po ay yung inaalala. Ang endometrial resection o ang pag-alis ng lining ng matres, ito ay isang medical na pamamaraan na maaaring magdulot ng iba't ibang reaction sa katawan. Kabilang na po yung emotional at physical na pagbabago. Posibleng kaugnayan ang endometrial resection ang mga simptomas, ang pagbabago ng presyon ng dugo, at pagkaramdam ng takot at nervyos bago ang pamamaraan ay maaaring may kaugnayan sa isa't isa. Ngunit mahalaga, tandaan ang bawat individual ay magkaiba reaksyon. Anumang uri po ng karamdaman, ilagay natin sa tamang depensa ang ating katawan. Alam mo yung vitamin C at saka super B complex, yan po ay water-soluble vitamins. Napakahalaga yan sa proper functioning ng ating immune system. Nagpo-protect sa ating katawan panlaban sa infection kasi tumutulong ang vitamin C, super B complex sa production ng white blood cells. Ito yung depensa natin panlaban sa germs, mga infection. Mabilis ka rin gumaling sa sugat mo dahil tumutulong ang vitamin C sa formation ng bagong tissue. At ang vitamin C rin po ay tumutulong sa absorption ng iron mula sa pagkain para maiwasan ng anemia. Ang Super B complex, ito ay combination ng 8B vitamins. Ito ay supplement na nakakatulong, no? Lalo na kung kulang kayo sa tulog, very stressful ang buhay mo, at wala kang lakas. Kaya itong dalawang to, vitamin Super B complex, inumin mo to 30 minutes bago ka mag-almusal. Once a day, inumin mo to para may panlaban tayo sa stress, no? At sala na kung kulang ka sa tulog. Available po yan sa Patnubay kung nais nyo po magpa-deliver sa bahay mo.
bigay mo lang yung pangalan mo, address at cellphone number, i-deliver po ng rider sa inyo. I-charge po sa inyo ang shipping fee, cash on delivery, itong order nyo na ito. Ang pag-alala tungkol sa isang medical na pamamaraan ay maari magdulot ito ng stress at anxiety. Pag na-stress ka, apektado yung presyon ng dugo mo. At saka pagka ikaw ay naraspa, nagkakaroon ng hormonal changes. Maaring magdulot ito ng pagbabago ng mood mo at saka presyon ng dugo. Nakakaramdam ka rin ng pain at discomfort pagkatapos ng pagkaraspa mo. May mga medical condition na maaring very sensitive sa stress, pagbabago ng katawan. Kaya maganda para maunawaan ang eksaktong dahilan ng pagbabago sa kalusugan, maalaga magpa-check up ka sa isang doktor. Ang doktor ay maaring magsagawa ng karagdagang pagsusuri upang matukoy ang pinagmulan ng simptoma at magre-rekomenda siya ng angkop na panggagamot. Kaya pupunta kayo sa OB-GYN, maganda po yan, yung OB, yan ang pwede mong puntahan. Paalala po sa lecithin, kung makakalimutin ka, medyo mahina na memorya natin, para ma-improve yung ating memory, learning at attention and concentration, mag-take po kayo ng lecithin. Brain food po yan Yung calcium, magnesium naman, para lumakas yung ating buto, yung ating muscle contraction and relaxation. Nagpe-prevent ito ng cramps. Tumutulong ang calcium, magnesium para makatulog tayong mabuti. Kasi tumutulong siya sa pagre-regulate ng production ng melatonin. Ito yung hormone na nagpapatulog. Yan po yung available din sa patnubay. Ano po bang complication ng yung RASPA, Maring ang potential na complication nito, pero hindi naman lahat ng pasyente makakaranas ng komplikasyon. Depende yan sa individual, sa kalusugan. Dapat ang posibleng komplikasyon po ng RASPA, pagdurugo. Ito yung complication, yung pagdurugo, maring maging magaan o mabigat, o kaya infection. Ang panghanib nito, yung pagkakaroon ng infection sa lugar na pinag-operahan. O kaya maaring may pinsala sa mga kalapit na organ, maaring may tulad ng pantog o kaya sa bituka. Ang pabalik-balik na sintomas sa pasyente maaring tulad ng abnormal na pagdurugo. Maaring ito yung mga complication ng anesthesia na ginamit sa panahon na niraraspa ka. At saka nagbabago din ang andar ng ovaries sa ilang kaso. At dapat bantayan ito ng doktor. Lagi yung i-report yung malakas na pagdurugo, minsan madaling parang linalagnat, masakatan tiyan, nagsusuka, at saka yung nakakaranas ka ng, yun ang sabi mo, nagpa-fluctuate yung blood pressure mo. Yan, bantayan mo yan. Paalala po sa ating crystal oil, ito'y concentrated plant extract. Maganda to sa muscular pain. Meron kang pananakit ng kalamnan, ihaplas mo lang. Meron kang pamamaga ng rayuma at hindi ka makatulog, amuyin mo lang. Pangalis din ito ng sakit ng ulo tsaka hilo. Kung barado ilong mo, ipahid mo lang sa butas ng ilong mo. Nag-clear yung congestion sa respiratory health mo. At nakakalis ito ng paninikip ng dibdib. Kung masakit ang balikat mo, maganda yan. Kung ikaw ay kinakabag, bloated ang tiyan mo, nagka-cramps, nagsusuka ka, ihaplas mo lang yan sa sikmura mo, tsaka tiyan mo. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo yan sa balat mo. Pag kinagat ka, mawawala yung kate. Available yan sa patnubay, Ganon din yung activated charcoal natin. Meron siyang antibacterial property na pumapatay yan ng mga bakterya, kaya nakaka-reduce ng inflammation. Kaya kung namamagabito ka mo, bloated ang tiyan mo, at meron kang nakain, na food poison ka, at nasobrahan ka ng pag-inom ng alak para ma-prevent yung hangover, o na drug overdose ka, o kung nagtataik ka, nagda-diarrhea ka, grabe yung bloated ang tiyan mo, nag-absorb ito ng gas
sa bituka mo. Nakaka-reduce dito ng bad breath, nag-absorb ito ng bacteria at toxin sa bibig mo. Kaya, maganda i-take nyo po itong activated charcoal na to. Ngayon, pagka kayo po ay naraspa, no? Magbigay kayo ng detalyadong impormasyon tungkol sa nararamdaman mo, ano? Lalo na po kung nagpa-fluctuate yung presyon ng dugo mo. At pagkatapos niyan, maaring magbigay, yung bang, kung malaki yung pagbabago, no, pagkatapos ng operasyon at hindi pa bumabalik sa normal, ay maaring meron kang ibang medical condition. At kailangan ang dapat ito, ang sabi yung medical na pamamaraan, merong mga gamot na iniinom na reseta ito ng doktor para bumalik sa normal ang blood pressure mo. Yung stress level, maring nagpapabagal sa proseso ng pagbawi ng katawan mo. Kaya minsan yung presyon ng dugo mo hindi nagiging normal. Baka meron kang stress, may nervous ka. Kaya po pinakamagandang paraan, no, para maging normal lahat, konsultahin mo yung doktor mo, mag-order ang doktor mo ng mga follow-up check-up para subaybayan ang kalusugan mo. No? Dapat po makatulong para bumaba ang presyon ng dugo mo at kailangan nito meron kang regular exercise, isang mahusay na paraan para maging normal ang BP mo, maging malusog ka, ang pagkain mo dapat mababa sa sodium, iwasan ng mamantikain. Kailangan po mag-practice ka rin ng relaxation technique, meditation, gano'n, para mabawasan ang stress, mababa ang presyon ng dugo nyo. Iwasan nyo po yung paninigarilyo, pati usok ng sigarilyo, iwasan mo, nakpapatas ng BP yan. Inom ka ng gamot, riniseta ng doktor mo, para maging normal ang pakiramdam mo, no? Ang doktor pasasagawa rin pa ng ibang pagsusuri, tulad ng physical check-up, suriin ang pangkalahatang kalusugan mo, laboratory test, suriin ang dugo mo, ihi mo, at iba pang sample sa katawan. Maring pa-x-ray ka, ultrasound, MRI, para makuha ang larawan ng katawan mo. Mahalaga na malaman iba pa ibang condition medical ng katawan mo para maibigyan ka ng mahusay na gamot na yung ibibigay na kailangan mo, no? Ang condition medical ay nakakatulong sa sa husay, sa pamamahala sa sintomas mo. Para maiwasan ng komplikasyon ay kailangan, ang sabi ay may mga hakbang na mabawasan yung stress at saka anxiety. Mag-take ka rin ng omega-3 fatty acid, nakakababa to ng BP at nakakalis to ng lapot ng dugo para makaiwas ka heart attack sa stroke. At ang ating omega-3, meron siyang anti-inflammatory property, mabe-benefit kung maiwasan ng bara sa ugat sa puso, ma-improve ang blood flow, at saka maiwasan ng blood clot. Nakaka-reduce dito ng joint pains and inflammation. Tumutulong ito sa simptoma na arthritis and other inflammatory condition like rheumatoid arthritis. Ipaalam niyo po sa akin yung pangalan niyo, yung address, CP number niyo. Gusto niyo magpa-deliver nitong mga health products natin to. Cash on delivery, i-charge lang po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts, Proverbs chapter 8 verse 7. Ang sinasabi ko ay pawang katotohanan lamang, na nagsasalita ng masama ako'y nasusuklam. Bawat matuwid ang sinasabi ko, hindi ako nagsasalita ng kasinungalingan o pandaraya. Ito po ang nakalagay sa ating text na yan. Ang karunungan ay nagsasalita ng katotohanan. Ang bibig ng karunungan ay palagi nagsasalita ng totoo. Walang kasinungalingan na lalabas sa kanyang bibig. Kaya nga po ang karunungan ay kinamumuhian ng kasamaan, hindi lamang nagsasalita ng katotohanan ng karunungan, kundi ito rin ay aktibong kinamumuhian ng kasamaan. Ito ang pagpapakita ng malinis na puso at moral na kadilisayan ng karunungan. Sa madaling salita, ang talatang ito ay naglalarawan ng karunungan bilang isang perpektong modelo ng katapatan, integridad at moral na kadalisayan. Ito ay isang halimbawa na dapat tularan
ng lahat ng tao. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.